Sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung mga sakit ni tatay at kung ano yung mga gamot, eto lahat yung mga gamot ni tatay, good for 1 month. Natin, magsimula tayo sa pinaka-main na sakit nga, yung COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Na-diagnose siya siguro mga 7 to 8 years ago. Ito yung pinakaunang reseta sa kanya for COPD, Delatere. Ito naman, itong Trelegy Ellipta. Ini-inhale to every morning bago mag-breakfast. Sunod natin yung kanyang mga vitamins, pampagana sa pagkain, Mosigor. Ito naman, for general immune system, Immune Pro. 2 times a day niya iniinom to, kaya 60 pieces. Ito naman, vitamins for nerve, Neurobion. Once a day lang to. Ito naman, vitamins for eyes, Iberry. Ito naman, natural tears lang to para pag mahapdi yung mata. Dahil sa kapapanood ng boxing, dito naman tayo sa mga gamot para sa heart. Itong Carvid, for heart to. Itong Trimetazidine or Devestar, ang brand name, 2 times a day. Ito, sa heart din to, Lanoxin. Para sa kanyang blood sugar, ito naman yung Jardiance. Ang kanyang sugar, last check-up niya is 177. So, hindi pa naman siya ganun kataas. Pero, sabi ni Doc, wag daw titigilan ng pagpainom ko nito kasi hindi ko na siya mapigilan maglagay ng asukal sa lahat ng kinakain niya, gatas, basta lahat ng pagkain niya. So, wag daw papalyahan. Ito naman para sa kanyang asthma, Montelukast. Meron siyang asthma, I think, since he was, I don't know kung ano pa, binata pa yata siya or bata pa, meron na siyang asthma. Matagal na nawala yun, tapos ngayong matanda na siya, nung nagka-COPD siya, parang nag-recur. Bumalik yung kanyang asthma, so meron na uli siyang maintenance. Ito naman, syempre, as matanda na, lumaki na yung kanyang prostate, pero okay naman, controlled naman, hindi naman ganun kalaki pa. So, meron siyang maintenance na Atepros. Bukod nga pala dito sa Atepros na iniinom niya para sa prostate, meron din siyang iniinom na ito, Chinese drug to. Ano lang naman to natural. Binibili niya sa Chinese drugstore. Ito, bago pa ako mag-alaga sa kanya, siguro more than 10 years na akong nag-aalaga at nag-monitor ng mga gamot niya. Dati niya na itong iniinom. Ito, di ko alam kung paano niya to nalaman, pero parang effective sa kanya, kaya hindi siya nagpapaalis ng ganito. Pero siya ang nagmo-monitor nito. Hindi to kasama dun sa mga binibigay kong gamot. Siya na mismo ang umiinom nito kung kailan niya gusto. Pag wala na siyang ganito, tumatawag siya kay Manny Bobot kasi napabili siya dun sa Chinese drugstore sa Baclaran. Yung huling check-up niya, medyo mataas yung kanyang cholesterol. Lumampas sa 200, 205 yata or 204. So, pinapainom siya ng atorvastatin. Pero ano lang to, every Monday, Wednesday, and Friday lang. 3 times a day lang. 3 times a week. Ito naman para sa kanyang hypertension. Valsartan or Entresto ang kanyang brand name. Hinahati lang to kasi medyo mataas yung 50 mg, so kalahati lang. Ito yung mahal Ito nga pala, nung huling check-up niya, nagrereklamo siya na palaging may tumutusok-tusok daw sa kanyang mga kalamnan, sa kanyang mga paa. So, related daw yun sa sugar. So, ito ang nireseta sa kanya for pain, Pregabalin. Pero hindi to for maintenance na pag sakaling maubos ko na daw yung binili ko. Yan ang minomonitor ko sa araw-araw. Pero tao lang naman tayo, kung may sakaling nakakalimutan, andyan si tatay para magpaalala. Ingat na ingat ako niyan. Ito, may mga listahan ako. Kasi syempre, matanda na rin ako.
kailangan nakalista yan. Ito, pagkatapos kong masegregate ito, dito ko sila nilalagay. Ito yung mga as needed. Ito yung umaga. Tingnan mo mga bakante na. Tanghali at gabi. At bukod dyan, pagkakain na, every meal, dito ko nilalagay. Dun sa lamesa niya. Yan. Pag wala na yan, pag wala ng laman yan, ibig sabihin na inom na niya. Pero sabi ko nga na may mga pagkakataon na may nakakaligtaan ako, magre-remind yan si tatay. Kunyari, sa tanghali, sasabihin niya, bakit 3 lang to? Di ba 4 to? Sa umaga naman, di ba 5 to? Ganyan. Nabanggit kanina, ito yung Fixcom 2. Every morning din to iniinom. Kailangan 2 hours na empty yung stomach. Ito yung kasi nung nasa Manila ako, humina siya noon. Nung dinala nung pamangkin ko sa doktor, nagkaroon daw ng tubig sa baga. So, kailangan daw ng thoracentesis or yung tatanggalin yung tubig. Parang ang local term yata nun is, babansukan. So, hindi kami pumayag nun na bansukan. Kasi nag-alala kami sa health niya kasi knowing 94 years old na siya. So, kinausap ko yung doktor kung pwedeng madala na lang muna sa gamot. May mga test na ginawa, lumabas na yung pagkakaroon pala ng tubig niya sa baga ay dahil nagkaroon siya ng minimal PTB o yung tuberculosis. Yun ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng tubig sa baga. So, pinag-inom siya nitong Fixcom 2 for 6 months. Awa ng Diyos, sa ngayon okay naman siya. Hindi na siya kinailangang tanggalan ng tubig. So, ganito lahat ang minomonitor kong gamot ni tatay. Buti na lang, di siya nagrereklamo na uminom. Kasi sabi ko, wag kang magrereklamo uminom kasi kung wala yung mga gamot na yan, di natin alam. Kaya ganun.